Pinagkakatiwalaan, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Executive Order 839 o price freeze, tatanggalin na ng Malacanang. Presyo ng langis sa mga sinalanta ng bagyo, bibigyan ng diskwento. Kinidnap na Irish priest Father Michael Sinot, laya na. Mahigit $1 milyong na ransom, itinanggi ng militar. I don't think na nangyari yung ganun, na nagkaroon ng bayaran. U.S. Secretary of State Hillary Clinton dumating sa bansa, nagsermon tungkol sa mga tiwaling lider ng mga bansa. Exclusive, dance instructor na nagnakaw sa isang kolehyala, arestado. Ang kanyang modus, alamin. Desperado din ako sa pera ng mga time na yun. Problemado ako kasi pag in-need ka naman kasi hindi mo na maiisip yung gano'n. Tsaka ang galing niya talaga. Manny Pacquiao at Miguel Cotto nagharap 3 araw bago ang bakbakan. Kauna-unahang diamond belt ng WBC kabilang sa premyo ng magiging kampiyon. This fight, it's the most important fight in my boxing career. I train a lot, like never before for this fight. Exclusive, Governor Vilma Santos hati ang puso kina Senador Villar at Senador Aquino. At sikat na pop singer Katy Perry namigay ng relief goods sa mga biktima ng kalamidad. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang PB Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Tatanggalin na ng pamahalaan ang price freeze sa mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Kapalit niyan, magpapatupad ng diskwento sa diesel, gasolina at gas ang mga oil company sa mga lugar na tinamaan ng mga bagyo. Pero sa ibang lugar, nakaambang tumaas ang presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Kasunod ng pagsasara ng ilang gasolinahan at banta ng takeover sa operasyon ng mga oil company dahil sa pagkaubos ng supply, dulot ng price freeze sa petrolyo, tatanggalin na ng gobyerno Executive Order 839. Pero giit ni Justice Secretary Agnes de Varadera, hindi na presyo ang Malacanang sa banta ng shortage sa langis. The SEO is something that is of temporary in nature. And it is not expected to remain for long. And as we can see, the weather has improved for several days already. Kapalit ng pagtatanggal ng EO, magbibigay daw ng diskwento ang mga kumpanya ng langis sa mga lugar na sinalanta ng magkakasunod na bagyo. 2 pesos per liter for diesel and 1 peso and 25 centavos per liter for gasoline. And 1 peso and 50 centavos for kerosene. Pero ipinaliwanag ni Valadera na si Executive Secretary Eduardo Ermita ang maglalabas ng opisyal na anunsyo kung kailan opisyal na aalisin ang price freeze. Lumilitaw na tanggap na ng Malacanang na talagang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pagtatanggal ng EO. Ang tanong na lang ngayon ay kung uutay-utayin ba o isang bagsak ang tinatayang dagdag presyo na 4 hanggang 5 piso kada litro sa diesel at gasolina. Nauna nang sinabi ng Flying V na pwedeng hatiin ng 1.50 kada linggo ang oil price hike hanggang mabawi ang tunay na presyo. Kasabay ng pag-aalis ng EO 839, kinumpirma na rin ni Trade Secretary Peter Fabila na aalisin din ang price control sa mga pangunahing bilihin. Aminado si Fabila na posibleng magtaasan din ang presyo ng ilang produkto. Pero may babala ang BPI sa mga mananamantala. Kung makikita kong merong profiteering na nangyayari, no? Yung ibang the usual taking advantage, I will not hesitate to recommend the reimposition of price control. Kasi the state of calamity will stay. Nakiusap din si Fabila sa mga negosyante na huwag na munang itaas ang presyo sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipinas. Kinakapos pa rin sa supply ng langis ang ilang bahagi ng Luzon. Kaya naman ang ilang apektadong motorista naghanap na ng mga alternatibong pagkaakitaan. Nagpapatrol, Tina Ganzon.
Isang linggo ring kinapos ng supply ng langis sa mga gasolinahan sa Batangas City. Pero kaninang umaga, nakahinga ng maluwag ang mga motorista nang dumating ang tanker na ito mula Maynila na nag-deliver ng langis. Yun nga lang, hindi alam ng mga gasolinahan kung kailan tatagal ang supply, lalo't hindi rin nila tiyak kung kailan ang susunod na delivery. Okay pa rin, kaya lang yung iba ay paubos na rin yung premium namin. Ang diesel ay meron pa rin laman, mayroon pang kaunti. May mga gasolinahan naman na nagkakarga lang ng 300 piso kada sasakyan. Bawal po ang drumming at saka container. Umaalma tuloy ang ilang motorista. Hindi ako naniniwala na may shortage ng gasolina. Imposible yan, napaka-imposible. Na parang nanggigipit lang ang tatlong kumpanya ng gasolina para itaas ang kanilang presyo. Kanya-kanyang diskarte naman ang ilan para kumita. Sa bayan ng San Juan, nagkakalesa si Mang Romeo. Madami daw ang pasahero ngayon dahil nagkakaubusan ng langis. Magaling itong kalesa sa kanila. Ay itong aking walang ubos, yung kanila may ubos. Sa Tarlac, nagrereklamong mga negosyante sa umano'y pag-hoard o pagtatago ng supply ng langis. Napipilitang maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis ang mga oil dealer. Sa Maynila nga po, ubos na araw po yung diesel. Wala po silang makuha dito sa Clark, kaya sa Subic na po sila kumukuha. Sa Benguet, namimiligro namang magsarang lahat ng independent refilling station sa bayan ng La Trinidad. Hiling ng mga independent oil player, huwag lang daw patayin ang kanilang negosyo. Tina Ganzon, Patrol ng Pilipino. Malaya na ang Irish priest na si Father Michael Sinot matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag sa kanya. Dinukot si Father Sinot noong October 11 sa compound ng Columban Missionary sa Pagadian City ng mga hinihinalang miyembro ng isang Lost Command Group. Itinanggi naman ng militar na nagbayad ng ransom para mapalaya ang pari. Mula Zamboanga City, nagpapatrol David Santos. Father, how does it feel? Feels great to be out. Thank you. Ito ang unang katagang nasabi ni Father Michael Sinot matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag. Itinurn over siya ng MILF sa militar sa baybayin ng Sanggali, Zamboanga City, mag-alas 4:30 kaninang madaling araw. Sa kampo ng militar, nagpahinga ng ilang oras ang pari, pandesal at tubig ang almusal. Isinailalim din siya sa medical check-up. Taika-ika maglakad ang Irish priest at kailangang alalayan. Sa kabila nito, kalmado ang pari. Naikwento niya kung paano siya trinato ng mga bumihag sa kanya. They treated me very well. The conditions were very primitive. We were living in the open under trapal, but they did their best to make things as easy as possible for me, those who were guarding me. Ayon kay Sinot, Lost Command Group na pinamumunuan ng isang alias Kikoy ang dumukot sa kanya. Pero hindi niya sinabi kung kasapi ng MILF ang mga ito. Sa wikang Cebuano, ikwinento niyang nahirapan ng kanyang katawan sa tagal ng pagkakabihag sa kanya. Sa primerong Napulacan Adlaw, sa unang 10 araw nasa isang swampy area kami. Maliit lang talaga ang lugar. Hindi ako una nakakatayo. Nang makatayo na ako, hindi naman ako makalakad sa unang 10 araw. Natulog lang ako sa duyan. Umuupo sa duyan, wala nang iba. Ilang ulit na rin daw siyang tinangkang palayain. Pinakahuli noong Nobyembre 4, pero naudot ito dahil sa sama ng panahon. Mula 7, 2 na lang ang nagbabantay sa kanya bago siya pinalaya. Pera lang daw talagang habol ng mga bumihag sa kanya. Ayon sa sources ng ABS-CBN, $1.5 million ang naging kapalit sa pagpapalaya kay Sinot. Pero itinanggi ito ng militar. I don't think na nangyari yung ganon, na nagkaroon ng bayaran. Well, they said to get money. Get ransom was the reason. As far as I know, I do not know. Kung siyang masusunod, nais niyang bumalik ng Pagadian City na matagal din niyang pinaglingkuran. Pero depende na raw ito sa mga mas nakakataas sa kanya. David Santos, Patron ng Pilipino, Zamboanga City. Mula Zamboanga, agad ding inilipad si Father Michael Sinot patungong Villamor Air Base sa Pasay City, kung saan sinalubong siya ni Pangulong Arroyo. Sa isang press conference, sinabi ni Father Sinot na wala siyang balak kasuhan ang mga bumihag sa kanya. Nagpapatrol Zian Ambrosio.
Mismo si Pangulong Arroyo at ilang opisyal ng Irish government ang sumalubong sa napalayang Irish priest na si Father Michael Sinot nang lumapag ang F-27 passenger plane pasado alas 10 ng umaga. Ilang minuto lang nag-usap si Father Sinot at Pangulong Arroyo. Agad siyang dumiretso para sa press conference kung saan ikinuwento niya ang naging karanasan sa kamay ng mga kidnapper. Somebody tied my hands with rope and put some sort of a cloth over my head as a blindfold. Bukod doon ay mabuti naman daw ang pagtrato sa kanya ng 6 na lalaking bumihag sa kanya. Pinapakain pa nga daw siya ng kanyang kidnappers na sinasabing mga miyembro ng Lost Command. They had sandwich bread to put between the bread, which they had a supply of that regularly. Ayon naman kay General Ben Dolorfino, iniimbestigahan pa nila kung anong grupo ang bumihag kay Father Sinot. Sa kabila na nangyari, gusto pa rin bumalik ni Father Sinot sa Pagadian para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Father, why would you like... Well, I've been there for years working, and that's where my work is. You don't have fears anymore? They'll hardly kidnap me a second time, no, hardly. Also, I think that because I'm a bit old... Walang plano si Father Sinot na sampahan ng kaso ang mga pumihag sa kanya. Ayon kay Major General Dolorfino, tila tuliro si Father Sinot nang una nilang makita. Kaya ayon naman sa PIO ng Philippine Air Force, dadalhin muna siya sa Columban House kung saan dadaan siya sa regular medical check-up. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Arestado ang isang dance instructor na inireklamo ng isang kolehiyala dahil sa pagnanakaw ng kanyang cellphone. Pero paano ba niya naloko ang estudyante? Ang kanyang modus, alamin sa eksklusibong pagpapatrol ni Dominic Almelor. Matinding black eye at sugat sa mukha ang inabot ng dance instructor na si Cyrus na taga-Mora sa Taong Bayan matapos mabisto ang kanyang umanong estilo ng panluloko kagabi. Target niya ang mga kolehiyala tulad ng third-year chemical engineering student na si Jane. Kwento ni Jane, nilapitan siya ng sospek at inalok na makipag-date sa kakilala raw nitong hapon kapalit ang 10,000 piso. Yung gawa arades ka, nandiyo doon. Mabilis na napaniwala si Jane dahil marunong magnihongo ang sospek na isa palang half Japanese. Bukod dito, nangangailangan din siya ng pera para sana pag-tuition. Nagtiwala siya na ipahiram ang cellphone sa sospek na nagpaalam lang para tawagan daw at sunduin ang kadate na hapon. Pero namuti na ang mga mata niya. Di na sumipot ang sospek at natangay na ang mamahalin niyang cellphone. Ang masaklap pa, siyang nagbayad sa kanilang kinain sa restaurant. Desperado din ako sa pera ng mga time na yun. Problemado ako kasi pag in-need ka naman kasi hindi mo na may isip yung ganyan. Tsaka ang galing niya talaga. Dito sa lugar na ito, dinala ng sospek ang kanyang biktimang si Jane 2 linggo na ang nakakalipas. Kagabi, isang babae na naman ang kanyang dinala rito para sana biktimahin. Pero wala siyang kaalam-alam na nabisto na ang kanyang modus operandi. Namukhaan siya ng isang waitress at dito na siya hinuli ng mga security guard. Naghihimutok naman ang sospek sa pagkuyog sa kanya ng Taong Bayan. Hindi naman porket na gumagawa sana. Hindi ganito. May batas nga, di ba? Nanawagan din ng Pasay Police sa mga maaring mabiktima pa na huwag pasisilaw sa mga alok ng pera, lalo na mula sa mga di kakilala para di nila sapitin ng ganito. Dominic Almelor, Patrol ng Pilipino. Hati ang puso ni Governor Vilma Santos kung sino kina Senador Manny Villar at Senador Noynoy Aquino ang susuporta ang Pangulo sa 2010. Parehong sinusuyo ng dalawang kandidato ang gobernadora at kanyang mister na si Ralph Recto para tumakbo sa ilalim ng kanilang partido. Narito ang exclusive report. Inamin ni Senador Recto at Governor V na kinukumbinsi sila ni Senador Manny Villar na sumali sa partido nitong Nationalista Party. Sa ngayon ay walang partido si Senador Recto, sumalit si Governor V ay miyembro ng Lakas-CND Party. Inamin din ng dalawa na kinakausap rin sila ng mga emisaryo ni Senador Noynoy Aquino para lumipat sa Liberal Party. Pero wala pa ring desisyon ang dalawa. Who has the best plan? And who has the most competence and credibility to deliver that plan? So it's no joke. And, you know, Julius, think about it, no? This is the second decade of the 21st century. The next president will be 60% of the second decade. If you fall up in choosing that president, baka yung buong second decade ng 21st century, masira na lahat yun. Si Senador Villar ay malapit na kaibigan ni Senador Recto. Si Senador Noynoy naman ay kapatid ni Chris Aquino na kasama ni Governor V sa mundo ng showbiz. Minsan na rin inalok si Governor V ng Star Cinema para gumanap sa papel na Pangulong Cory Aquino.
mahirap din for me. Kasi sa kanya rin, sa kaibigan niya sa politics, ako sa show business. Pero the way things are going, iba-iba rin di ba? Pero ang maganda lang, nagiiwanan ng respeto sa magiging desisyon ng bawat isa. So the only thing we can say is, first and foremost, ang paninindigan muna natin, anong pwede nating magawa. Yung responsibilidad muna. But after this election, definitely, yung kadalasang sinasabi nila, that friendship is beyond politics. Kahapon ay inamin ni Villar na kinukumbinsi niyang tumakbo si Recto bilang senador sa ilalim ng NP. Subalit hindi naman niya sinabi kung ano ang posisyong tatakbuhin ni Governor V. Kung kaya't muling nabuhay ang mga haka-hakang tatakbo si Governor V bilang running mate ni Villar. I'm not really prepared for a national position or national post. Salamat. Maybe someday, but right now my focus is Batangas. Alam ko ang gagawin ko sa Batangas. Kinokonsulta rin ng mag-asawa ang mga kababayan sa Batangas kung sino ang dapat suportahan. Sa susunod na linggo, nakatakdang ihayag ng mag-asawa kung sino sa dalawang kandidato ang kanilang susuportahan. 3 miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo ang nagpasabi umano na nais lumipat sa kampo ni Senador Benigno Noynoy Aquino sa Partido Liberal. Pero maingat daw po ang LP sa pagpili ng mga miyembro at hindi lahat ay maaaring tanggapin kaagad ng partido. Exclusive to Papatrol, Anthony Taberna. Nanumpa kanina bilang bagong miyembro ng Liberal Party ang ilang lokal na politiko. Kabilang sina dating Laguna Governor Joey Lina, Pampanga Governor Ed Panlilio, Mayor Ruthie Gingona ng Hingog City at Vice Mayor Tony Calixto ng Pasay. Manunumpa na rin sana si dating OMB Chairman Edu Manzano, pero nireset daw ito sa susunod na linggo. Dagdag lang sila sa mga naunang sumapi sa LP matapos magdeklara si Senador Benigno Noynoy Aquino na tatakbong Pangulo. Ayon kay LP Chairman Frank Trilon, kailangan ng may kalidad na mga kasamahan na magbabantay sa suporta ng publiko kay Senador Aquino. Nilinaw ng Liberal Party na hindi lahat ng gustong umanib sa kanilang partido ay kanilang pinagbibigyan. Katunayan, meron na raw silang mga tinanggihan, kabilang na ang ilang malapit kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasama umano rito ang 3 miyembro ng gabinete. Pakiusap namin, baka bigyan na lang ng panahon. Kasi kung masyadong identified, baka hindi maniwala yung taong bayan. Gumulo lang ang isipan nila tungkol sa hangarin ni Senator Aquino. Ayon sa isang mataas na opisyal ng partido, kabilang sa nagpadala ng filler sa Sina Health Secretary Francisco Duque, Interior Secretary Ronaldo Puno, at Energy Secretary Angelo Reyes. Plano umano ni Duque na tumakbong senador o Pangasinan congressman. Si Reyes naman ay balak tumakbong mayor ng Taguig, samantalang nagkakalabuan naman daw sa lakas kampi, kaya gustong umalis ni Puno. Pero mabilis na itinanggi ng 3 na nagbalak silang lumipat sa Liberal Party. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Mga boto patrollers, pwede kayong maging bahagi ng aming pagbabalita sa pamamaraan po ng Bayan Voice, BMPM Voice SMS. Pakinggan natin ang ilang mensaheng hatid ng ating boto patrollers sa ating Bayan Voice. Huwag tayo magpapadala sa mga papugi o sa ganda ng TV ad ng mga politiko dahil hindi ito ang batayan para manalo. Ang batayan dapat natin ay ang kalidad ng kanilang serbisyo. Sana naman po, sa darating na halalan, itigil na po nila ang dayan at itigil na rin po sana nila ang pamimili ng boto. Makibahagi po sa ating Boto Mo, Ipatrol Mo, Bayan Voice SMS. Sa mga taga Metro Manila na merong landline, i-dial ang 411 BMPM. Inakusahan ni Cavite Congressman Crispin Remulla ang pamilya Aquino na kumita ng malaki nang ibenta nito ng overpriced ang bahagi ng Hacienda Luisita para maging exit toll ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong 2004. Pero agad umalma si Senator Aquino. Nagpapatrol Ron Gagala. Isa sa mga bagong exit point ng Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX ang Hacienda Luisita
sa Tarlac na pagmamay-ari ng pamilya ni Senador Benigno Noynoy Aquino III. Ayon kay Congressman Crispin Remulla ng Cavite, overpriced ang presyo ng lupang ibinenta ng Luisita. Sa dokumentong ipinakita niya sa ABS-CBN na ibenta ang 84 hectares ng Luisita sa halagang 100 piso kada square meter. Pero ang itinatakda lang daw na presyo ng Department of Agrarian Reform ay 14 pesos per square meter sa mga lupang tubuhan tulad ng Luisita. Kaya ang dapat umano na presyong 11.7 million pesos ay naging 84 million pesos, sobra umano ng 72.3 million pesos. Dinadahilan ng BCDA, ang appraisal daw ng DBP ay 120 pesos fair market value. Pero tandaan natin, hindi naman commercial property, ito tubuhan to. Tahimik, ika nga silent beneficiary, ang pamilya Kuwangko Aquino dito. Nagtataka rin daw si Remulla kung bakit biglang lumobo ang presyo ng ECTEX project mula 15.7 billion pesos noong 1999 naging 26.3 billion pesos noong 2004, taon kung kailan Deputy Speaker ng Kongreso si Senador Aquino. Ito raw kaya ang dahilan kung bakit 4 ang exit toll ng Tarlac kumpara sa 2 lamang para sa Zambales, Bataan at Pampanga. Ang binayad ng Asia Brewery at Greenfield na consortium, 241 million as easement fee sa PNCC para makalabas sila at magkaroon sila ng sarili interchange. At sila ang nagpagawa ng sarili interchange. Dito hindi. Dito binayaran na yung lupa nila, ginawan pa sila ng interchange. Hindi ito nagustuhan ni Senador Aquino, lalo't alam naman daw ng lahat na panahon na ng politika. Did I lobby the Japanese government for it? No. Did I lobby President Estrada for it? No. If our enemies, in their desperate attempts to besmirch us, are trying to cloud the issue so much so that the only thing that they can come up with are truths and half-truths or outright lies. Panahon ng politika, ang sasabihin niya black propaganda. Pero sagutin niya ng harapan. Siya ba nakinabang hindi? In this case, pero aminado si Remulla na naghahanap pa siya ng iba pang matitibay na ebidensyang direktang mag-uugnay kay Senador Aquino sa anomalya. Ron Gagalak, Patrol ng Pilipino. Hindi makukuha ni Manny Pacquiao ang kanyang ika-7 world title. Yan ang binitiwang pahayag ni Miguel Cotto kahit pa maraming boxing analyst ang pabor kay Pacman. Mula sa Las Vegas, Nevada, nagpapatrol Dayan Castillejo. Jam-packed ang Hollywood Theater sa MGM Grand Hotel sa Las Vegas. Inabangan ng lahat ang face-off ni na Manny Pacquiao at Miguel Cotto na magtutuos sa linggo. Nakaporma ng gusto si Cotto. Simple pero elegante naman ang dating ni Pacman. Bumisita si Mayor Oscar Goodman ng Las Vegas at binigay ang susi ng syudad kina Pacquiao at Cotto. Oh, right now I think that the name of Pacquiao is the biggest draw. Pacquiao, he's Superman as far as the fight game is concerned, and Miguel Cotto is going to give him all he can handle, but at the end of the day, the best man's going to win. The National Federation of Filipino... Iginawa din kay Pacquiao ng National Federation of Filipino-American Association ang Lifetime Achievement Award. Dala naman ni Miguel Cotto ang kanyang WBO welterweight belt na kanyang dedepensahan. Bukod dito, paglalabanan din nila ang kauna-unahang diamond belt na ibibigay ng WBC na taglayang 600 na diamante, mga emeralds, ruby at Swarovski stones. Maikli lang ang salita ng mga fighter, pero malaman. It's the most important fight in my boxing career because if I win this fight, I think it's another history in boxing. I train a lot, like never before for this fight because I know the skills of Manny over the ring. Umingit naman ang entablado ng magtabi sina Pacquiao at Cotto. Ayaw man magbigay ng prediksyon si Pacman. Panig naman sa kanya ang halos lahat ng boxing analysts. I think it's a terrific fight. I favor Pacquiao because I think the speed difference is going to be too much for Miguel. Pero ang kampo ni Cotto, matapang na idineklara na mabibigo si Pacquiao. Nire-respeto ko si Manny, pero kinalulungkot kong sabihin sa mga Pinoy na si Miguel Cotto ang magtatagumpay sa laban. If he think he going to catch his 7th title in his 7 different division with me, he picked the wrong guy and the wrong category.
hapunan sa trailer truck sa labas ng IBA gym, nag-relax ng konti si Manny bago ang bugbugang practice session 3 araw bago ang bakbakan. Halos masaktan na ang kanyang coach na si Freddie Roach sa lakas ng mga suntok. Na-master na rin niya ang fight plan. Ang bakbakang Pacquiao-Cotto ay tinuturing na isa sa pinakamalaking match-up sa boxing sa dekadang ito. Ang superstar ng Pilipinas laban sa superstar ng Puerto Rico. Inaabangan ng boxing world kung kaninong firepower ang magwawagi. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Memorabilia sa malls. Tiba-tiba ang mga nagpaparenta ng LCD projectors na gagamitin sa pagpapalabas ng laban. Nagpapatrol Sol Aragones. Patok ang rentahan ng mga LCD projector ngayon. Ito kasi ang gagamitin sa mga restaurant at sinihan para sa pagpapalabas ng laban ni Manny Pacquiao at Miguel Cotto. Maging ang mga lokal na pamahalaan, kanya-kanyang pagpapariserba na para libreng maipanood sa kanila nasasakupan ng laban. Aabot sa 20,000 hanggang 100,000 pesos ang package sa pagrenta ng projector. Simulang-simula ng pagka-announce pa lang na may panibagong laban na naman si Pacquiao, marami nang tumatawag sa amin. Actually, hanggang kahapon pa, may mga nagpapahabol pang additional na requirements for their projectors eh. Mas lumakas pa nga raw ang kanilang negosyo kumpara sa mga nakaraang laban ni Pacquiao. Ngayong araw na ito, naglabasan na rin ng souvenir items na may mukha ni Pacman. Iba't ibang kulay at disenyo ang pamimilian. May mga t-shirt na nakadisenyo ang mukha ni Pacquiao. May jacket din at muscle shirt. May tribal na disenyo. Kung naka-t-shirt sila, nandun yung spirit ng panonood nila. Talagang feel na feel nilang yung laban ni Pacquiao. May DVD copy sa nakaraang laban ni Pacman na pinapakyaw na bago ang mainit na pagsabak muli sa ring ng People's Champ. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Dumating na sa bansa si U.S. Secretary of State Hillary Clinton. At sa kanyang pagharap sa media, mistulang pinasaringan ni Secretary Clinton ang pamahalaan nang magsermon siya laban sa katiwalian ng mga leader sa ilang bansa. Sa kanyang maikling pagbisita sa Pilipinas, ikinakampanya rin ni Clinton ang pananatili ng puwersang Amerikano sa harap na rin ng panawagang ibasura na ang Visiting Forces Agreement. Nagpapatrol Linda Humilla. Paglapag ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa airport, diretso agad siya sa Malacanang Complex para makipagpulong sa kanyang counterpart, si Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo. Kasama sa pulong sina Executive Secretary Eduardo Ermita at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Bumisita si Clinton para makisimpatya sa mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng. Pero isinulong din ni Clinton ang pananatili ng mga tropang Amerikano sa bansa sa harap ng panawagang palitan o di kaya'y ibasura ang RP-US Visiting Forces Agreement. The Visiting Forces Agreement is an important expression of our partnership. It is based on mutual respect and mutual interests. Nakita raw ang halaga ng VFA sa agarang pagtulong ng mga sundalong Amerikano sa mga nasalanta ng bagyo. Pero tahimik si Clinton sa issue ng umano'y proteksyon sa nagkakasalang US servicemen tulad ni Lance Corporal Daniel Smith o ang umano'y pagsawsaw ng mga Amerikano sa gyera sa Mindanao. Dalawang bagay na idinadahilan ng mga gustong ibasura ang VFA. Pero tiniyak ni Romulo, under the VFA, the United States forces are here to assist, advise, and train. It's limited to that. As far as combat matters are concerned, that's purely Filipino. Pero ang pinakamahaba at mariing mensahe ni Clinton ay laban sa katiwalian ng ilang lider ng bansa. Bagamat tinatanong tungkol sa Afghanistan, nilahat na ni Clinton ang mga tiwaling gobyerno sa mundo. You know, corruption is corrosive in any society. When leaders enrich themselves at the expense of their people, when they put their own fortunes ahead of the fortune of their people, it has a very unfortunate impact. People don't trust the government, they don't rely on the government. Sa ikalawang sunod na taon, bagsak na naman ang Pilipinas sa pagsugpo sa katiwalian ayon sa Millennium Challenge Corporation, isang ahensya sa Amerika na pinamumunuan ni Clinton. Kaya namimiligro ang paghingi ng Pilipinas ng dagdag na ayuda sa Amerika.
Pagsugpo sa katiwalian at pakikipag-alyansa sa seguridad. Yan ang dalawang susi para patuloy na makatanggap ang Pilipinas o anumang bansa ng tulong mula sa Amerika. Hindi man ito formal na pag-usapan ni Pangulong Arroyo at Secretary Clinton, malinaw na naiparating ng kinatawan ng Amerika ang kanyang mensahe sa kasalukuyan at posibleng susunod na administrasyon. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Mga kapamilya, sasagutin po ni Secretary Clinton ang tanong ng mga Pinoy. Abangan niyo po bukas ang espesyal na panayam kay Secretary Clinton sa Hillary Clinton The Manila Forum. Alas 9 po yan ng umaga dito sa ABS-CBN Channel 2. Mapapanood din ito sa ABS-CBN News Channel o ANC simula alas 7:45 ng umaga. Samantala, kabi-kabilang protesta ang ipinambungad ng mga militanteng grupo sa pagdating ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa Maynila. Live mula sa Mabuhay Rotonda, nagpapatrol Adrian Ayalin. Ted, kung magarbo ang pagsalubong ng Administrasyong Arroyo para kay U.S. Secretary of State Hillary Clinton, dito sa Mabuhay Rotonda may sariling paraan ng pagsalubong ang grupong bayan. Dito ay nagsindi sila ng kanilang mga sulo at may mga speech din, mga panawagan sa pagbasura sa Visiting Forces Agreement. Pero bukod dito sa aksyon dito sa Mabuhay Rotonda, nagkaroon din ng kabi-kabilang protesta kaninang umaga at tanghali malapit sa U.S. Embassy. Sumugod ang grupong Sanlakas papuntang US Embassy kaninang umaga. Pero ilang hakbang na malapit sa embahada, naharang na sila ng mga pulis Maynila. Sinunog din ng grupo ang bandila ng Amerika bilang protesta sa pagbisita ni US Secretary of State Hillary Clinton. Hindi raw sila naniniwalang pagtulong lang sa mga nasalanta ng bagyo ang pakay ng pagdalaw ni Clinton. She is in town in order to ensure that the RP-US Visiting Forces Agreement and the RP-US Mutual Defense Treaties remain as instruments of total control by the U.S. imperialist government of President Barack Obama. Nagprotesta rin sa may TM Calao ang mga miyembro ng partido ng manggagawa. Nang maharang sila ng mga pulis, humiga sila sa kalsada. Ang grupong bayan naman nagsunog din ng bandila sa TM Calao. Panawagan nila, ibasura ang Visiting Forces Agreement na dahilan ng pananatili rito sa bansa ng mga sundalong Amerikano. Hindi kami naniniwala na ang pakay lang ni Mrs. Clinton dito ay dumalaw sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil alam namin, higit pa dyan ang kanilang gusto. Gusto nilang palawakin pa ang impluensya ng Amerika, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Sa Menjola, bigla namang nagsuguran bandang tanghali ang mga kabataang militante sa Gate 7 ng Malacanang. Bukas sinaasahan natin na may mga nakalinya pang kilos protesta ang iba't ibang mga militanteng grupo. Sasamantalahin na nila ang pananatili rito sa bansa ni Clinton para ipanawagan ang kanilang mga pagkilos o ang kanilang mga protesta laban sa Amerika at pati na rin sa Administrasyong Arroyo. Balik sa iyo, Ted. Salamat, Adrian. At susunod, MILF itinaon ang paglaya ni Father Sino sa pagdating ni Clinton sa bansa. At pamilya ni Pacquiao muling nabuo para sa laban ni Pacman kay Cotto sa Las Vegas, Nevada, US of A. Pinabulaanan ng MILF na itinaon ang paglaya ni Father Michael Sinot sa araw ng pagdating sa Maynila ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Tumulong ang MILF sa pagbalaya sa pari, patunay umano na hindi sila sangkot sa pagdukot. Nagpapatrol Ina Reformina. Nagkatensyon sa pagitan ng gobyerno at MILF nang dukutin sa Pagadian City, Zamboanga del Sur si Irish priest Father Michael Sinot. Bago ito nangyari, nagkasundo ang GRP at MILF na muling buksan ang naunsyaming usaping pangkapayapaan. Inakusahan ni DILG Secretary Ronaldo Puno ang MILF na siyang nasa likod ng pagdukot. Pero pinabulaanan nito ng MILF at naghayag na handa silang tulungan ng gobyerno para mabawi ang pari. Kanina, ang MILF Ceasefire Committee ang naghatid kay Father Sinot sa gobyerno. Ako'y naniniwala na yung mga kidnappers ni Father Sinot napilitang bitiwat si Father Sinot dahil sa pressure
mga MILF soldiers na dineploy ng MILF sa lugar na yon. Sa loob ng isang buwang pagkakabihag kay Sinot, hindi na patunayan na hawak siya ng MILF. Noong October 22, nagpadala ng video ang mga kidnapper. Dito sinabi ni Sinot na grupo ng isang Commander Abu Jayad ang dumukot sa kanya. Pero walang detalye kung MILF ang grupong ito. Humanitarian considerations ang tinutukoy na dahilan ng MILF sa pagtulong nito sa pagbawi kay Sinot. Pero may ilang duda sa motibo at timing, lalo't nataon ito sa araw ng pagdating ni US Secretary of State Hillary Clinton. Hindi kaila sa lahat na bukas ang MILF sa pagpasok ng international community at US sa peace talks nito sa gobyerno. Ipinagkibit balikat lang ito ng MILF, pero umaasa sila na panibagong simula sana para sa peace talks ang paglaya ni Father Sinot. Mas naniniwala kami na makabubuti para sa ating lahat kung mayroon ang bago contribution ang international community para sa pag-resolve sa problema natin sa Mindanao in a peaceful way. At lalong-lalo na ang United States of America. Umaasa ang MILF na sa maikling pagdalaw ni Secretary Clinton, maisingit sana ang issue ng peace talks. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Nakisimpat niya si US Secretary of State Hillary Clinton sa mga taga-Marikina na isa sa mga matinding tinamaan ng bagyong Ondoy. Nangako naman ang karagdagang tulong ang Amerika para sa mga sinalanta ng bagyo sa bansa. Nagpapatrol Jeng Castañeda. Mistulang artista si US Secretary of State Hillary Clinton nang dumating sa Malanday National High School sa Marikina kasama si US Ambassador Christy Kenny. Sinalubong sila ni Marikina Mayor Marides Fernando, Education Secretary Jessie Lapus at DSWD Secretary Esperanza Cabral. Excited ang mga mag-aaral at kawani ng eskwelahan na nagwagayway ng American at Philippine flags. Isa ang Malanday National High School sa mga paaralang grabing napinsala ng bagyong Ondoy. Matapos ang maiksing briefing kay Clinton ukol sa rehabilitasyon ng Marikina, formal nang binuksan ang book fair na inisponsoran ng USAID. Are very sorry for the losses. Sa kanyang talumpati, ipinangako ni Clinton ang karagdagang $5.2 million na tulong para sa rehabilitasyon ng bansa dahil sa bagyo. Nauna nang nagbigay sa Pilipinas ng $14 million ang Amerika bilang relief at recovery assistance. It will also help to repair damaged water and sanitation systems to prevent the spread of disease. And I promise you that the United States of America will always be a friend to the people of the Philippines. Excited na nagpa-picture ang mga kawani at mga mag-aaral ng eskwelahan. Sana po, ayun po yung hinihiling namin, makarating po sa amin yung tulong ngayon at maramdaman. Sana po, wag po yung kulakutin ng mga officials. Sobrang nakaka-mesmerize po kasi before po napapanood ko lang siya sa TV, katapos hindi po ako makapaniwala kanina na face-to-face nakita ko na po siya. Opo, para po siyang si Sharon Stone. Halos 30 minuto lang nanatili si Clinton sa eskwelahan at sa kanyang pag-alis, inihatid siya ng awit ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan. Samot-sari man ang reaksyon ng mga taga rito sa pagpunta ni Secretary Clinton, iisang bagay lamang ang tiyak na habang buhay nilang maalala ang pagdalaw ng isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, maagang pangangampanya ng mga politiko ang binantayan ng ating mga boto patrollers. Gaya po ng ating boto patrollers sa mula Liliw, Laguna. Ikanya, marami raw pong mga posters ng politiko na nakasabit na ngayon sa mga tricycle at mga pampublikong lugar doon. Ang text naman ni Boto Patroller Dayan ng Pasay, pinatutugtog na raw ngayon sa kanilang lugar ang ilang campaign jingle ng ilang politiko.
Maging bahagi po ng boto mo, i-patrol mo, i-text ang BNPM space, view space, pangalan / address / edad at ang inyong mensahe. I-send sa 2366 para sa Globe at PM subscribers at 231 sa ibang mga network. Eksena sa Metrowear Fashion Show at iba pang showbiz news mula sa ating Star Patroller, Femela Baranda, Fem. Karen Reyna ng rampa si Ann Curtis sa star-studded ng ABS-CBN Metro Fashion Show. Magkasamang hinarap naman ang magkapatid na Tony at Alex Gonzaga ang issue ng pang-aaway ng Kim Herald fans. Nagpapatrol, Mari Dumawal. Buong ningning na rumampa sa Fashion for a Cause ng ABS-CBN Metrowear at ng batikang designer na si Lulutan Gan si Ann Curtis. Kahit sumabay sa mga batikang model, umangat pa rin si Ann, suot ang bagong fashion combination ng pinya at knitwear. Hangang-hanga rin sina Heart Evangelista, Dita Ocampo, Mark Nelson at marami pang bituin sa show na isinabay sa 20th anniversary ng Metro Magazine. Ibibigay sa Sagip Ka Pamilya ang proceeds ng auction para sa mga binagyo. Nauwi naman sa katatawanan ang presko ng clothing endorsement ng magkapatid na sina Tony at Alex Gonzaga. Inaway kasi ni Alex ang ate niya dahil ginamit ang kanyang damit. Anong parehong-pareho? Sandali lang. Mabilis lang yung sa PBB. Ikaw ang tagal. Ako talagang parang 2 seconds lang tapos na, di ba? Oh, sino naman makakapansin pa nun? Ako. Matagal ka ba nasuot? Pero magkasangga naman ang magkapatid sa issue ng pang-aaway kay Alex ng Kim Herald fans. Nag-ugat daw ito sa talk show ni Alex sa ibang istasyon kung saan ang topic ay dapat bang ipareha sa ibang artista sina Kim at Gerald. Giit ni Alex, hindi sa kanya nagaling ang komento at naipit lang siya bilang host ng show. Dinaan na lang sa biro ni Tony ang paghagulgol ng kapatid dahil sa issue. Ate, bakit? Hindi ako ganyan na pang-aaway mo! Aminin ko na, hindi ako mo. At sa tulong ni Tony, naayos din ang issue nila ni Kim. Sabi ko, mag-apologize ka para before anything na lumaki o magka-issue. Alam ni Kim beforehand na walang issue sa inyong dalawa. Naman si Kim din talaga. Natuto na rin si Alex na mas tibayan ang loob sa intriga. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, pinabulaanan ni dating Pangulong Joseph Estrada ang posibleng pagsasanib puwersa ng mga partido nila ni Senator Benigno Noynoy Aquino. Wala raw silang balak makipagkasundo sa ibang partido, lalo ang kapalit ay ang pag-urong ng kanyang kandidatura. Exclusive, nagpapatrol Cheryl Mundo. Marihing itinanggi ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada ang usap-usapang nakipagkasundo siya sa Liberal Party at hindi na siya tatakbo sa 2010. Ang kapalit di umano ay pagtakbo ng anak niyang si Senador Jinggoy Estrada sa ilalim ng Liberal Party. Sabi ni Erap, imposibleng iatras niya ang kanyang kandidatura. That's only intrigues and black propaganda. Tuloy na tuloy, hindi tayo matas lalo na sa laban. Nanindigan naman si Senador Estrada na tatakbo siya sa ilalim ng kanyang partido. Bukas daw si Estrada sakaling alokin siya ng LP na maging guest candidate nila, pero dapat walang kapalit. Isang bagay lang daw ang pwedeng magpaatras kay Erap. If he gets disqualified by the Supreme Court. But kami naman, we're hoping na hindi siya madi-disqualify. And we're prepared for that. Nilinaw naman ni Senador Noynoy Aquino na walang pagpaparamdam sa kampo ng mga Estrada. Pinaghahandaan lang daw nila ang posibilidad na ito at bukas ang kanilang pinto para kay Senador Jinggoy. Sabi ko ako, wala akong problema kay Senator Jinggoy. No? Pero yun nga, may consultations rin kami ginagawa sa aming po mga samahan. Dagdag pa ni Erap, handang-handa na siyang sumabak sa kampanya. Lalo na't sa huling executive check-up niya noong Setyembre, lumabas na malusog siya at walang kahit anong sakit. Yung puso, baga niya at saka ibang parte ng katawan niya malakas pa, normal na normal pa. Kahit siguro, libutin pa niya ang buong Pilipinas uli, pwede pa. Kampante si Dr. Acosta na hindi magiging problema ni Erap ang kanyang kalusugan kapag nag-umpisa na ang campaign season. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino.
Naghihintay pa umano ng divine intervention si Senador Miguel Zubiri kaugnay ng alok sa kanya na maging Vice Presidente ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ng Lakas Kampi. Kahapon sinabi ni Zubiri na malabo niyang tanggapin ang alok ni Teodoro. Pero kanina, pinatawag siya ng Malacanang sa pamamagitan ni Pangulong Arroyo. At matapos ang kanilang pag-usap, ay nagsabi si Zubiri sa pamamagitan ng kanyang media officer na maghihintay pa siya bago magpasya kung tatanggapin niya ang alok na maging running mate ni Teodoro. Nauna na rin inialok ni Teodoro sina Senador Ramon Bong Revilla na tumanggi na at dating Optical Media Board Chair Edu Manzano. Sa ilang pang mga tampok na balita, muling nabuo ang pamilya Pacquiao para sa nalalapit pong laban ni Manny kay Miguel Cotto. Nasa Las Vegas ngayon si Mommy D at pati po ang tatay ni Pacman na dati pong asawa ni Mommy D at kanyang mga kapatid. Mula sa Las Vegas, Nevada, USA, nagpapatrol Diane Castillejo. Kompleto na ang cheering squad ni Manny Pacquiao para sa laban kay Miguel Cotto. Sabay dumating kanina sa Las Vegas ang ina ni Manny, si Nanay Dionisha, ang kanyang tatay Rosalio, at mga kapatid na si Ruel at Isidra. Dahil gabi na, ang kapatid na si Bobby Pacquiao ang sumundo sa pamilya na galing pang General Santos City sa Pilipinas. Masigla si Nanay Dionisha sa kanyang pagdating. Ito na ang ikalawang biyahe niya sa Amerika para manood ng laban ng anak. Narito na ako, nakarating na. Pilipinas, nandito na. Pero gaya ng sa huling laban kay Ricky Hatton, hindi raw manonood ng laban sa loob ng MGM Arena ang nanay ni Pacquiao. Doon ako sa may hotel lang, nagpaiwan sa kanila, nag-pray lang ako. Excited naman ang tatay ni Manny at kapatid na babae na nakarating sila sa Amerika. Ito ang unang pagkakataon na mapapanood nila ng live ang bakbakan ni Manny. Masaya daw siya, masaya. Masaya, hindi ko kalain na makarating ako dito. Masaya ang buong pamilya Pacquiao na magkakasama sila sa pagsuporta kay Pacman. Samantala, handa na rin ang isa pang Pinoy boxer na si Z Gores para sa kanyang bakbakan sa Las Vegas sa Sabado. Isang buwan nang nag-ensayo sa Amerika si Gores para sa laban kay Luis Melendez ng Colombia. 10 rounds ang laban sa Bantamweight Division sa House of Blues sa Mandalay Bay Hotel, isang araw bago ang laban ni Pacquiao. I believe myself that manalo talaga ako ngayon. Diane Castillejo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Tuloy pa din ang good weather sa buong Luzon sa kawalan ng low pressure area sa buong bansa. Mainit sa tanghali sa Metro Manila at napakaliit ng posibilidad ng pag-ulan. Katamtaman ng lamig sa umaga sa 22 degrees Celsius. Komportable naman ang lamig sa Baguio sa 16 degrees Celsius. Maganda rin ang panahon sa natitirang bahagi ng Luzon. Makulimlim naman sa Visayas, maaaring umulan sa Iloilo, Aklan at Bacolod. Maaari din magkaroon ng mahinang thunderstorms lalo na sa hapon. Mostly cloudy din sa natitirang bahagi ng Visayas. Tuloy pa din ang makapal na ulap at ulang dala ng pagsasalubong ng amihan at easterly wind o wind convergence sa Mindanao. May 60% posibilidad ng pag-ulan sa Surigao, Cagayan de Oro at Zamboanga. Asahan din ang occasional rains o paminsan-minsang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Kaunting kaalaman, naramdaman ang lindol sa Northern Mindanao kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagkaroon ng 5.9 magnitude na lindol 9 kilometers east of Surigao City. Malakas na intensity 6 ang naramdaman sa Butuan City, intensity 4 sa Surigao, intensity 3 sa Dinagat Island, nakaramdam ng mahinang intensity 2 sa Camiguin, Davao, Cebu, Tacloban at iba pang lugar. Ang lindol ay di kayang mapredict ng kahit na sinong siyentipiko dahil ang Pilipinas ay nasa earthquake belt tulad ng Japan. Dapat ay lagi tayong handa sa malalakas na lindol na maaaring mangyari kahit kailan. Ito po si Kuya Kim nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather lang. Muling nagharap ang Ateneo at Lasal pero sa halip na sa basketball court, nagtuos ang magkaribal na universidad sa Mixed Martial Arts. Tinumog ng mga estudyante ang taunang Universal Reality Combat Championships, University Challenge. Pambato ng Green Archer si Meshal Alcuzim habang si Ralph Mendita naman ang sa Ateneo. Agresibo ang Blue Eagles sa umpisa ng laban pero nalaig ang lakas ni Alcuzim at tinanalo ang laban. Susunod! Sa
Sa ating World Patrol, nagkagulo sa munisipyo ng Cuihingo sa Mexico nang sumugod ang taong bayan doon. Sinilaban nila ang labas ng munisipyo at nagpumilit na makapasok para kuyugin ang 4 na suspect sa pangingidnap ng isang negosyante. Nauna na nilang binugbog ang mga suspect pero dinala ng mga pulis sa mga ito sa munisipyo. May nadamay namang residente at nagliyab ang paa na agad ring naapula. Huling-huli sa surveillance video ang panloloob sa isang convenience store sa Nevada. Nakamaskara ang mga magnanakaw at may dalang baril. Nang mahuli siya ng may-ari, binaril niya ito. Pero kahit tinamaan sa balikat, nagawa pang habulin at batuhin ng may-ari ng tindahan ang magnanakaw. Nakatakas naman ang magnanakaw. Hindi naman malala ang tinamong sugat ng store owner. Nakatatak na sa puso at isipan ng 2 Pilipinong veterano ng World War II ang importanteng araw na ito, kung saan nakasama nilang mag-almusal si US President Barack Obama at Vice President Joe Biden. Ito'y bilang parangal ni Obama sa mga sundalong nagbuwis ng buhay sa Iran at Afghanistan sa araw ng mga veterano. Nagpapatrol North America Bureau Chief Jing Reyes. Sa gitna ng masamang panahon, pinarangalan ni US President Barack Obama ang mga sundalong nagbuwis ng buhay, lalo na sa Iran at Afghanistan ngayong Veterans Day sa Arlington National Cemetery. To our veterans, to the fallen, and to their families, there's no tribute, no commemoration, no praise that can truly match the magnitude of your service and your sacrifice. Hindi malilimutan ng 2 Pilipinong veterano ng World War II ang araw na ito. Kabilang sina Guillermo Runingan at Amadeo Urbano sa 200 veterano na nakipag-almusal sa White House kasama si Pangulong Obama at Vice President Joe Biden. It's really a very memorable experience. And I am really excited. I'm overwhelmed. I tend to forget things with my age, but this day I'll never forget. Sinuportahan ni na Obama, Biden at maging ni Secretary of State Hillary Clinton ang batas na nagbigay ng benepisyo sa mga veteranong Pinoy. When I shook hands with the President, I told him that you are very instrumental in designing of the Filipino Veterans Equity Act. And we are so glad that now we are taking advantage of it, I told the President. And he smiled, responded, we'll always help you when you need our help. Sa ngayon, halos 33,000 Pilipinong veterano ang nag-apply na para sa lump sum payment na inaprubahan ni Obama noong Pebrero. $15,000 para sa mga nasa Amerika at $9,000 naman para sa mga veteranong nakatira sa Pilipinas. Wala pa sa kalahati ang nakakatanggap ng benepisyo. Maraming manong ang umaasang makukuha pa rin ito dahil may kakampi sila sa White House. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino. Ipinagpaliban sa November 20 ang pagliliti sa 12 sundalong akusado sa Manila Pen Siege noong 2007. Hindi kasi nabigyan ng amended charge sheet ang mga akusado kaya tumiling sila ng panahon para pag-aralan ito. Pinarangalan sa ika-30 anibersaryo ng Agora Awards ng ABS-CBN Foundation. Tinanggap ni ABS-CBN Foundation Managing Director Gina Lopez ang Advocacy Marketing Excellence Award bilang pagkilala sa 20 taong paglilingkod nito sa mga nangangailangan at sa matagumpay na pagpapatupad sa mga programa tulad ng Bantay Bata, Bantay Kalikasan, e-media, Sagip na Pamilya at Bayanihan. Nagbigay ng 30 milyong pisong donasyon ang Ayala Foundation sa proyektong Kapit Bisig para sa Ilog Pasig ng ABS-CBN Foundation. Pinangunahan ni AFI President at COO Fernando Zobel de Ayala ang pakikisa sa proyekto. Naglaan din sila ng lupain sa Kalawan, Laguna bilang relokasyon sa mga pamilyang nasa gilid ng Ilog Pasig na apektado sa mga isinasagawang clearing operations. Umpisa pa lang daw ito ng ambag ng Ayala Group sa proyektong naglalayong buhay muli ang Ilog Pasig. Kapamilya, dahil po sa inyong kabutihang loob, natupad ang hiling ng binatang may sakit sa bato. 3 beses sa isang linggo, kailangan dumaan sa magastos na dialysis ni Benedict, 31 taong gulang. Ito'y para maiwasan ang impeksyon dala ng kanyang matagal nang iniindang sakit sa bato.
Hindi siya makapagtrabaho at tanging may edad na ama lamang ang kasama sa buhay. Hanggang sa umapela si Benedict sa hulog ng langit. Ito ang nagbukas ng daan para sa mga may mabuting loob na tumulong sa gamutan. Para maibsan ang paghihirap ni Benedict, sinurpresa din siya ng ilang donor sa kanyang bahay na nag-abot ng tulong pagkain. Maraming salamat sa lahat na patuloy na tumutulong at sana hindi kayo magsawang tumulong. At nanawagan din po ako na sana marami pa rin tumulong sa akin dahil kailangan ko po ng tuloy-tuloy na dialysis. Natutuwa din ako. Nagpapasalamat ng malaki sa pagtulong kay Benedict. Kapamilya, nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumugon sa panawagan. Sa mga gusto pa pong magpaabot ng tulong, bukas po ang linya ng aming mga telepono. International stars naman ang nakiisa sa Sagip Kapamilya Relief Mission. Dinayo pa ng sikat na American singer na si Katy Perry at journey singer na si Arnel Pineda ang binagyong lugar sa Rizal. Magkasama rin sila sa benefit concert para rin sa mga nasalanta. Nagpapatrol, Gretchen Polido. Malayo sa glamoroso niyang anyo, simpleng-simple ang pop-rock singer na si Katy Perry na dumayo sa mabundok na bahagi ng Rizal sa barangay Buso-Buso. Ito'y bagong inaabang ang Katy Rocks for Relief concert sa SM Mall of Asia grounds sa Sabado. Kasama ni Katy sa Sagip Kapamilya Relief Mission ang international Pinoy singer na si Arnel Pineda, kabanda sa journey na si Neil Sean at American rock band na may nakaisa sa benefit concert. It pulls your heart out of you. And so I'm just happy to be here to help in any way I can and give something back to the people. Sana lang mabiyayaan pa kami para mabigyan kami ng pagkakataon na matulungan pa ang mas maraming nakararami. Masaya naman ang mahigit 2,000 pamilya kasama na ang may 150 mga katutubo na matulungan matapos bagyuhin. Mapupunta rin ang proceeds ng concert sa mga nabiktima ng bagyo. Nilinaw naman ng promoter na hindi na makakasama sa concert ang Pinay na si Nicole Scherzinger ng Pussycat Dolls. Iahataw ni Katy Perry ang mga pinasikat niyang kantang I Kissed a Girl, Thinking of You at Hot and Cold. Gretchen Pulido, Patrol ng Pilipino. Panalo si Pacman kung babatayan ang samut-saring online polls ngayon. Pero ang kampo ng dating pound-for-pound king na si Floyd Mayweather, minaliit ang People's Champ. Nagpapatrol, TJ Manotok. Hindi malilimutan ng Mexican-American na si David Diaz nang pabagsakin siya ni Manny Pacquiao sa 9th round nang magtoos sila noong 2008. Sa isang radio interview, naniniwala si Diaz na di rin makakayanan ni Cotto ang mga atake ni Pacquiao. When I fought against Manny, I underestimated his speed. It wasn't too much his power and it was basically more his speed and his agility to move in and out. Hard for Cotto considering the way he's had fought before in the past, and you see him back down in the later rounds. Lumalabas rin sa mga internet polls, ang Pinoy boxer ang paborito sa Pacland. Sa mahigit na 80,000 na votes, kalahati ang bumoto na panalo si Manny via knockout sa late rounds. Habang may 35% naman na nagsasabing Pacquiao by knockout sa unang mga round. Yamado rin si Pacman sa botohan sa 8countnews.com, secondsout.com at maging sa ESPN.com. Dalawa lang din sa 50 states ng Amerika ang naniniwalang na si Cotto ang mananalo. Ito ay ang Wyoming at Connecticut. Pero hindi bilib ang tiyuhin ng dating pound-for-pound king na si Floyd Mayweather Jr. na si Roger Mayweather kay Pacman. I don't believe Pacquiao gonna win. Why? Why is that? I don't believe he's gonna win because that too big for him. Put that pressure on him. If he put that pressure on him, it's gonna be a whole different ball game. TJ Manotok, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, 43 days na lang, Pasko na po. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.